ang Your Honor, more on kwentuhan siya eh. Learning siya eh. Oo. Ganun siya. Kamuti, mga ganun, di ba? Job, mga ganun sila lahat. So, sinabi lang nilang Oscar, di ba? Okay. Ipaklong, baka mag-ganun sila eh. Lord, sabi ko, Lord, thank you po. Thank you talaga, Lord. Grabe yung emotion ko nun. Yung parang, alam mo yung merong binigay sa'yo na sobra kang na-excite, na gusto mo lang gawin agad-agad, na dati, sinasabihan ka lang ng mga tao na parang, uy, pwede ka magpakyaw na, yung manifest ng ibang tao, nangyari siya sa akin, yung mga kakasabi nilang gano'n, pwede kang magpakyaw, naging pakyaw nga ako. Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to the Pillow Talk where dreams get unplugged. Ang kasama po natin ngayon, napakabibo niya po, award-winning actor and Mr. Vice Chair, Sir Buboy Villar. Kadikit yung bibo sa buboy, no? Kaya pasok diba? na pasok. Bibo Buboy. Oh. Yes! Hello, maraming salamat sa pag-invite sa akin dito at sa mga nanonood, nakikinig. Dreamers tawag sa kanila. Dreamers, believe, survive. Diba? Welcome sa ating bed dito sa Pillow Talk. Sobrang excited ako makakwentuhan ka kasi alam ko nga napakabibo mo. Ay, ako. Hirap nga makapagbibo dito. Sobrang relaxing yes. Sakto kulang pa yung tulog ko. Pwede mamaya. Diretso na. Okay, rekta na. So ngayon, pag-usapan natin, syempre buhay mo. Ah. Simulan natin nung alam ko, bata ka pa lang, nagtatrabaho ka na, pero ano ba yung dream mo nung mga 2 years old? Bata pa lang mukha ng pera. Bata pa lang mukha ng pera. 4 pa lang kasi, diba? 5 actually, 5 years old. 4 years old, sumasama lang ako sa tatay ko mag-racket-racket. Sorry, yung question is, ano yung question mo? Ano yung dream mo nung bata? Actually, lumaki kasi ako sa informal settlers. Wow, ang lakas makano. O sa tinatawag na squatters area, di ba? Tinatawag na squatters area. Lumaki ako doon. So, ano ba ang pangarap ko nung bata ko? Actually, paano ako makakatakas sa bahay? Ganun lang. Simple lang kasi wala pa ako masyadong pakialam sa mundo pa noon. Kumbaga, happy lang ako. Hindi ko nga alam na mahirap kami. Kumbaga, ganun. Nalaman ko na lang nung sumama ko sa tatay ko nung nagbabasura kami. May mga nakikita na ako malalaking bahay. Meron akong nakitang bata na ang ganda nung damit, naka-Garfield. Tapos, ka-Garfield, tapos ako punit-punit yung damit. So, doon ko lang na medyo... Parang may pagkakaiba. So doon ko lang medyo na-realize na parang, shocks, gusto ko rin yung mga ganyan. So, doon nag-umpisa yung mga pangarap ko na kahit pa paano maliit sa umpisa na nilalakihan ko na ano yung malaki kong pangarap muna. Malaki kong pangarap, malaki talaga. As in, building. Huh? Literal. Gusto mo magka-building? Gusto ko magka-building, pero hindi ko alam kung ano ipapasok ko sa building. Yun ang nakakatuwa doon. Kasi pinangarap ko sa nanay ko yun, sabi ko sa nanay ko, sorry palaktaw-laktaw yung kwento ko pero yung nag-MRT kami dito, yung bago pa na ako, nasa ABS pa lang ako noon, nagli-Little Big Star ako, singing contest. MRT, sumasakay kami MRT palagi. So, usually, nag-ano kami, sightseeing, ganyan. So, sabi ko, ma, bibiling ko yan para sa'yo. Magkaka-building ka. Wow. So, yun yung pangarap ko. Sa tatay ko naman kasi, wala ko masyado pang nakuha sa kanya. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero, anong pangarap? Ang pangarap ko talaga is maging businessman. Businessman talaga kasi tatay ko is nagkukook nga. So gusto ko talaga mapunta sa food business. So yun ang pangarap ko, magiging businessman ako. May building ka na businessman. Sa'yo yung building. So, pero kita mo, parang yung pangarap ko nung bata ko nga, parang nagkaka-align. Di ba? Kasi pangarap ko, gusto ko magkaroon ng building. Tapos, naiyak. Yun lang. So, ang galing lang nung mundo na parang nagpag-connect-connectan niya yung mga gusto mo noon na hindi ko na naisip na, shucks, naisip ko lang to nung bata ako Ngayon nangyari na. May building ka na? Wala pa namang building. Nakakapasok pa lang sa building, pero wala pang building. Ang dami mo nang naitayong mga projects. Ghost project. Ibang pangarap yung nangyari. So yun nung bata ka na gusto magka-building dahil businessman ka, ganyan. Oo, gusto ko talaga magka-building. Gusto kong, kung ano lang. Feeling ko kasi pag meron kang building, mayaman ka Ganun yung pakaramdam ko nung bata ko. Pag meron kang building, wow, you have a big balls. Parang ganun. Amazing. Amazing.
Ganun lang. Pero nung bata kayo, yun nga, basurero kayo noon, Mm. tapos informal settler kayo sa Cebu to, di ba? Mm-mm. Tapos yung nanay mo ba, may trabaho ba siya noon? Ang tatay ko, ang trabaho ng tatay ko is sa umaga, ano siya, chef. Okay. O, di ba? Yeah, Chef chef. ang tatay ko. At hindi lang basta-basta chef. Alam niyo po yung Waterfront Hotel? Wow. Doon siya chef. Social. Yes. Na talagang napatanggal lang yung tatay ko kasi yung tatay ko kasi alcoholic. Mm. Ngayon, yung tatay ko, close niya kasi sa bartender eh. Ngayon, kapag yung bartender, pag tuwing gabi na, gusto kumain ng bartender. Siyempre, sabi ng tatay ko, bago ko tabigyan, tingin mo na ko alak mo. Ah, Ayun. ex-deal. Ex-deal. Businessman din. Businessman din. Di ba? So ngayon, awa ng Diyos, natanggal yung tatay ko. Deserve. Ayun kasi, alcoholic kasi siya eh. Ay, no, sayang. Ayun. Sayang. Oo. Tapos pag tuwing gabi naman, nag-ano kami, basura. Mm-mm. Galingan ng tatay ko, grabe rin siya mag-hustle eh. Bilid din ako sa tatay ko kasi hindi niya iniisip kung ano yung estado niya sa buhay. Isipin mo kung ako nandun, chef ako eh. Chef na ako. Bakit pa ako magbabasura? Kumbaga ako, natuwa lang ako sa tatay ko na parang wala kang tinitignan na kahit sino. Basta't marangal yung trabaho mo, okay yung ginagawa. Oo, sige, alcoholic nga siya. Pero, natuwa ako sa tatay ko kasi yung thinking niya para mabuhay kami, para makakain kami, ginawa niya yun. Tinawid niya yung, parang pinagdugtong niya yung araw at gabi. Oo. Mabuhay lang kami. Provider mindset pa rin talaga. Yes. Ang Yun ganda naman nga din naman nun. Oo. Sabi ko nga, nobody's perfect. Wala talagang perfecto. Tatay ko, ganun. Pero masaya naman ang buhay namin nun. Kasi, syempre, lagi siya may dalang lechon manok. Ganun. Masaya na kami dun. Inuuwi yung sa galing Mm-mm. sa trabaho. Mm-mm. Tapos yung nanay mo, work from home. Work from home yung nanay. Oo, kasi ano siya sa bahay lang Tagalinis. talaga siya eh. Oo. Sa bahay lang siya. Ano ba tawag doon? Stage mama. Housewife. Housewife. Oo. Housewife and stage mama talaga Oo, siya. kasi sa singing contests. Si mama, isa siyang banggiitan, kumbaga. Ano yun? Ang sinasabi sa Bisaya yun eh, banggiitan parang veterano. Kumbaga, ang nanay ko veterano siya sa larangan ng musika. Pagdating sa mga, ano nga tawag sa amin na pag mayroong mga fiesta, Okay. pag ano, kasi may ibang term patawag sa amin, kalimutan ko na. Contesera. Oo, ganyan. pag may contest, talagang nanay ko ang veterano pagdating sa ganyan. Pag dumadating na yung nanay ko, naku, ayan na naman yung pambugasay. Kumbaga, yung pambigas, andito na naman siya. Yung kasing natutunan ko sa nanay ko, yung sinasabing pambugasay to, pambigas to. Yung nanay ko lagi nagsasabi ng ganyan. Walang inuurungan yun. Lagi ang mindset ng nanay ko, pag lumalapag yun ng contest, kakainin niya yung mga tao na nandun. Ha? Sila yung Sila yung bigas. Ganun yung nanay ko. Kumbaga, hindi lang siya basta housewife, magaling din yung nanay ko sa pagkanta. Oo. Kaya din naman napasa din sa inyo. Oo, pinagmamalaki ko lang din yung nanay ko, para talaga si Dulce yun. Ganun yung range ng boses niya. Ganun ko siya tinitignan. Hanggang sa parang normalize na lang, normalize ko na lang yung mga ganung bagay. Sabi ng nanay ko, hindi ko na ito maalala. Sabi niya sa akin, dahil sa pagnonood ko daw sa kanya, nakita niya daw ako one time na kaset pa yun eh. Yung ginaganon ko ng lapis. Pinipihit. Pinipihit ko ng lapis lahat. Nilalaro ko lahat, pinapagalitan ng nanay ko. Yung pala, hindi ko lang alam kung paano daw isaksak. So, tinuruan ako ng nanay ko. Ako hindi pa marunong magbasa nito. Wala pa. Music lang. Sinuturuan niya ako ng kanta, mga kanta pa nun, mga pasayaw ako day, mga Bisaya song eh. Pero yung mga Tagalog, mga Ogie Alcacid, yung talaga ballad talaga ako namulat. Hanggang sa, hindi ko rin alam bakit ko to ginawa, yung nanay ko, naglalaba. Tapos ako, umalis. Akala ng nanay ko, nasa labas lang ako. Pero hindi niya alam nanay ko, may dala akong mga damit. Damit niya. Mga cardigan, mga ganyan, mga makinang talaga. Puro bituin yung damit ko. Sumali ako ng singing contest. Ikaw mag-isa? Sumali ako ng singing contest, ako na mag-isa. Ilang taon ka nun? Siguro, ilang taon na kayo, mga 4 ako niyan. Oh my God. 4. So, ewan ko lang, bakit ito nagagawa? Bakit ako may kapal na mukha na gano'n? So ngayon, hindi ko alam, yung sinalihan ko, parang sa mga malalaki lang. Hindi siya pambata. So, sige na, ganun-ganun ko yung judges. Sali ako. Cute. May dala akong damit eh. Hindi ito, pamalaki to eh. Hindi ka pwede dito. Sige, ano ka na lang namin. Isali ka na namin, pero
opening ka na lang. Yung ginawa nila ako pang opening. Performer ka na. Performer na lang ako. So, kumanta ako. Binigyan ako ng mga Cute. dilata, tsaka bigas. Oh, may pambigas ka na. Oh, ito na. Gulat ako, nanay ko nanonood pala. Sinabihan pala sa nung kapitbahay namin, yung anak mo, nando na, sumasali na ng singing contest. Sige, paglaba dyan. Hindi mo alam. Ha? Asan siya? Walang yan, ang bata niya. Nanonood na ako. Hanggang sa, binigay ko yung bigas. Ma, bibugas na tayo. Oh. Tsaka dilata. So, nakatingin na sa akin nanay ko. Tawa ng tawa ng nanay ko. Yung nanay ko kasi talagang halak ako. Ganun talaga yung tawa niyan. Ikaw talaga. Ano, gusto mo talaga sumunod sa yapak ko. Gusto mo talaga magkanta-kanta. Doon na nagsimula. Sabi ko, gusto ko. Ayun. Nagsimula na yung sinabi ko sa nanay ko, pinapakanta niya na ako sa school, pinapakyat niya ako sa lamesa. Ako naman, uto-uto, go lang. Go lang. Banat na ng banat. So, doon pala nagsimula yung singing career mo? Oo, doon talaga. Ang una ko pang kanta, hindi pa ako marunong magbasa. Ha? Oh. Ang una kong kanta ay kay April Boy Regino na Tagalog na una kong natutunan. Di ko kayang Hindi tanggapin. ko kayang tanggapin. At one time, may share lang ako, dahil sa kanta na yan, nanalo ako. Oh. Teka lang, uminit eh. Oh, go. Dahil sa kanta na yan, nanalo ako. Alam mo kung bakit? Bakit? Dito na. Di ko kayang tanggapin. Kanta-kanta ako. Di ba naghahagis ng cup yun si April Boy? Siyempre, idol ko yun. Pagtapos ng kanta ko, hagis din ako ng cup ko. Dalawa cup ko eh. Nakadalawa. Para marami ako mahagis, dalawa cup ko. Isa kong hagis sa tao, pak. Pangalawa kong hagis sa judge. Oh, no. Sabi doon, no? Pak! Gumanon doon sa ulo. Titinginan lahat. Akala ko talo ako. Tawa sila ng tawa. Nanalo ako. Yay! Buti na lang hindi siya na-hurt or ano man. Na-hurt siya sa cup ko, pero hindi siya na-hurt yung feelings niya. Oo, buti na lang. Oo, pero ang Nanalo ka galing, pa ang din. galing, ang galing. Oo, ang galing nung yung ano pa, di ba? Ginaya mo talaga si April. Oo, yun ang pinakauna kong kanta Ang galing. na talagang pinagmamalaki ko. Congrats kasi nanalo ka nga din. Tapos, so, yan, maraming singing contest yung mga sinalihan, ganyan. Tapos, kailan nyo naisipan na pumunta dito sa Maynila? Okay, good question. Kasi, meron talagang, shucks, okay naman na to, nangyari naman na to eh. Wala na sila magagawa, no? Kasi, nasa Cebu ako, ito na diba, kumakanta na nga ako. Sumali ako ng Little Big Star sa Cebu, which is ang host namin nun, si Sherin Regis. Lagi ako nalilito sa apelido, Regis. Kasi nanay ko lagi si Regis eh. Ay, naku, mama ko Sherin talaga. Regis. Regis. Oo. Siya ang host nun. Sumabot ako ng grand finals. Hindi ako pinalad. Natalo ako ng grand finals. So, syempre, nanay ko, kami yung pamilya na talagang di magiba. Alam mo yung hindi kami basta-basta magpapa-apekto kung talo ka man o panalo. Ginawa nung nanay ko, natalo ka dito? Sige, mag-desisyon tayo lahat, pamilya. Punta tayo lahat sa Manila. Yun pala. Pumunta kami sa Manila lahat. Yung tatay ko, lahat ng mga manok niya, mga panabong niyang manok, talagang inano niya, binenta niya. Yung bahay namin doon, binenta. As in, grabe yung pagdesisyon talaga nila. That day lang. Oo. Kinabukasan na alis na kami. Grabe din supportive nila, no? Hindi ko alam eh. Siguro Hindi ko- na-feel nila. Ang malupit pa nun, ngayon naiisip ko na parang, grabe no, talagang nagtiwala sila Oo. na makakaya talaga namin. Tapos, ako wala pa akong pakialam nun that time, Oo. pero meron na pala akong binibit-bit din nun. So sabi ko, wow, thank you pa rin, Lord. Diba? Thank you, Lord, kasi nangyari to. Ito na, natalo ako ng Little Big Star sa Cebu. Ang plano namin, pupunta kami dito sa Manila para sumali ng Little Big Star, which is, bawal talaga yun. Oo. Bawal kang, kunwari, galing ka ng Cebu, sumali ka ng Little Big Star Cebu, bawal kang sumali dito sa Manila ng Little Big Star. Kailangan muna, parang hugot ba? Galing from Cebu. Ganun dapat. Ilalaban sa Manila. Sa show dahil. Oo, parang ganun dapat. Nanay ko mautak. Ang ginawa namin, kinabukasan, biyahe. Paglapag namin sa Luneta, kami sa Luneta, yung tapat ng ng Manila Zoo, merong dyan eh, merong parang park, tapos merong mga slide na malalaki. So doon namin nilagay lahat na ng gamit namin. Dumating kami noon mga madaling araw, ganyan. O sabi ng nanay ko, dito lang muna kayo sa Luneta, mag-stay lang kayo. Yung pamilya. Kami ni mama,
Di ko sure kung kasama si Papa, no, pero naalala ko kami lang dalawa ni Mama. Kami dalawa ni Mama, pumunta kami ng ABS. Punta namin ABS, sasali ako. Sa mga palad, yung audition na yon parang final casting na. Kumbaga, hindi na siya pangkalahatang audition. Sabi ng guard, Sir, ma'am, bawal na kasi ano na ano na to, ito na yung mga pangalawang pasok na ng audition, hindi na pwede makapasok. Hindi pwede? Hindi pwede? Pwede yan, pwede pa yan. Kahit pakantahin nila ng marami tong anak ko, pwede yan. Makasali lang, itesting mo muna. Ay, mata maniwala agad ginaganon, nakipag-away na yung nanay ko. Palaban talaga. Palaban talaga si Mama kasi, syempre yung pagagawin namin, andun na kami. Lumipad na kayo Andun na kami. Hindi nga kami lumipad, barko lang. Barko lang. Okay. So, kumbaga, paduwal-duwal pa kami. Di pa kami nakaka-relax. Oo. Di pa kami nakakama, lunay agad lapag namin. Anyways, di ata naniwala to kantahan mo. Gabanat agad ako, Aegis. Halik. Ayaka sana na ikaw mawawala. Mga ganyan-ganyan ako. Sa guard. Sa guard. Sabi, sige. Sabihin nyo lang doon na hindi ako nagpapasok sa inyo So napapasok ako. So binigyan ng form. Nanay ko matalino talaga mautak Sumali ka na ba ng Little Big Star? No. No. Hindi, ito na. Sige na, banat ka dyan, ako bahala dito. Akyat, Robert Villar. Siyempre, di ko marunong Tagalog. Ang translator ko, nanay ko. Nay, saan po kayo dito tinatanong muna ako nung parang nag-audition. Taga saan ka? Hindi ko siya sinasagot. Hindi ko siya maintindihan. Ganyan lang ako. Smile ako sa kanya. Boss! May bakit sa may gilid. Boss! Ako na lang interviewin nyo. Kay Bisaya yan Hindi yan marunong magtagalog pa. Ako na lang interviewin nyo. So, saan po kayo galing? Hindi, boss. Ano lang yan? Ako talaga, Manila ako. Kaka-uwi lang ng anak ko. Parang nakatira na daw kami doon. Ganun yung dinadot ng mama. Sige, kanta ako. Mga 4 na kanta siguro yun. Puro Aegis ata yun. Pero kaya pa naman ng boses ko kasi bata pa naman. Thank you, Lord. Pag uwi namin, nag-abang kami ng text sa Luneta pa lang kami. Nag-ampo kami, nag-pray. Pray kami. Mama ko kasi madasalin talaga yun Nag-text. Saan po kayo nakatira? Pupuntahan na po namin kayo, ganyan. Dito po sa slide sa Luneta. Siyempre wala pa kami bahay. Sisigaw mo kami sa mga nito, yes! Ito, okay na. Maghanap na tayo ng bahay. Doon pala kami naghanap sa may Pasay. Grabe, no? Doon pala kami naghanap mga squatters area. Tapos, napakaliit. Malaki pa nga to Malaki pa to. Malaki pa to studio nyo. Baga, ito lang, yan mo. Wala sa camera na yan. Siguro, ito na yung bahay namin. Tapos may butas lang dyan. Creek kasi yun May butas lang dyan. Doon na yung wiwit tsaka poopers. Grabe. Doon na. Ay, buhay talaga nun. Tapos, kinabukasan, interview na. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Ang galing, no? Oo, grabe. Ano naman naramdaman mo na, syempre, pagpasok mo doon, yung nag-shoot na kayo simula sa Cebu, tapos, sa slide kayo, tapos ngayon, ganun kalaking bahay. Tapos ito, ang daming ilaw sa show ng Little Big Star. Anong pakiramdam mo noon? Nagpa-perform ka sa harap ng lahat. Bata pa lang ako, makapal na mukha ko. As in, laging sinasabi sa akin ng nanay ko na kapag hindi makapal ang mukha mo, magugutom ka daw. Sabi ng nanay ko yun. Siguro nakagisnan ko na yun, nakalakihan ko na yung lagi niyang sinasabi sa akin yun. Kaya, nakikita ko rin yung nanay ko nga, di ba? Nakikita ko yung nanay ko, nag-perform siya sa maraming tao. Marami ring ilaw. So parang hindi rin siya bago sa akin. Nakakaramdam na lang din ako ng parang, alam mo yung parang pressure na, yung nandun na ako sa TV. Nung iba na to, yung parang shocks. Kasi nga, dun ko na nga pumapasok ng parang yung mga bata dito, grabe, yung mga bata sa Manila, grabe yung mga shoes. Garfield. Ka-Garfield. Wow, naka-Moose Gear. O kaya, yung Old Navy. Ganun, mga sikat pa dati. Tapos ako, wala. Walang brand. Wala akong brand. Tapos naawa sa akin si Sherin Regis. Oo. Binilan niya ako ng mga damit. Siya nagbili sa akin ng mga damit.
siya nag-supply sa akin para meron Oo. akong panggamit sa Sa Little show. Big Star. Oo, kasi nga, dun ko naranasan. Sa amin lang naman, kapag sumasali kami ng singing contest, kung ano lang yung pangmalakasan mong pang-contest, yun lang naman yun eh. Eh dito pala sa Manila, pag meron ka na palang sa TV, kailangan pala paiba-iba ka na ng coat, paiba-iba ka ng necktie, ng long sleeve. Ang hirap. So buti na lang, nagbigay siya. Oo. Tapos yun, Yung contest, kamusta Eto na. naman? tuloy-tuloy. Ang malupit nito, iba't ibang ano na eh. Ibang-iba. May taga Davao. Ako represent ko talaga nito ay Manila na. May mga Davao, Cebu. Nakita ko pa yung tumalo sa akin. Pero malaki na siya. Okay. Tapos, Davao, Cebu. Basta iba't ibang lugar sinasalihan ko. Thank God, dumating na ang grand finals ng Little Big Star. Ako yung nanalo Yay. sa Little Division. Oo. Kasi dalawang division, may Big Division, may Small Division. Ako yung nanalo sa Small Division. At Hindi. kalaban ko Napilitan noon na kayo. ay Davao. Hindi ko nakakalimutan. Davao. Ang kinanta ko noon ay Kailangan Ko Ikaw. Yun yung kinanta ko noon. At thank God, doon nag-umpisa ang lahat. Doon ako nanalo. Oo. May pera na kayo, may pambigas na kayo. Ay di! Actually, malas pa nga eh. Bakit? Hindi kasi, season 1, meron kasing house and lot. House and lot, tsaka kotse pa nga ata yun. Ulok ng tete yung season 2 namin, parang ano lang, parang 500,000 lang ata Cash yun. na lang. Cash na lang, tapos, merong, anong tawag din sa school? Scholarship Oo. sa AMA. So, wala kaming house and lot. So, nalungkot lang ako sa part na yun. Sayang. Oo, sabi ko, sayang Lord, bakit naman sa season 2 wala kaming pabahay man lang o kaya kotse. Oo. Nag-season 3, doon nagkaroon ng bahay tsaka kotse. Bad trip talaga. Sabi ko, bad trip talaga. Ang alam ko noon, nanalo na noon si Tuntun. Kasi nag-Little Big Star din yun si Christopher Martin. Siya ata nanalo noon. Bad trip talaga. Sabi ko, takting talagang yan. Hindi talaga ibibigay sa'yo lahat ni Lord. Nag-skip. Ano ba yun? Nag-skip. Nalungkot din ako dun eh. Sabi ko, eto tara, magano lang tayo, magsipag na lang tayo para magkaroon ng bahay tsaka Sayang. kotse. Pero at least, di ba, naging artista ka na pagkatapos. Yes, tuloy-tuloy naman. Hindi pa talaga totally artista. O, Kasi paano? nanay ko nga, siyempre wala na, di ba? Tapos ng Little Big Star, o ano na, Oo. di ba? Siyempre nanay ko hindi maubusan ng gimmick yan. Ano ba ang meron dito sa lugar ninyo na pwedeng pasukan ng anak ko? So tanong-tanong siya, nanay ko kasi mahilig boss, yung anak ko, boss. Madam, yung anak ko, madam, kaya kumanta niyan, marunong yan. Anong pwedeng pasukan ng anak ko? Nilalako ka talaga. Nilalako talaga o binubugaw talaga ako ng nanay ko. Ay, tama ba yung word ko na yun? Sorry. Talagang nilalako ako ng nanay. Sinusupport. Sinusupport talaga ako ng nanay ko. So one time, meron siyang nakuha. Ayan, ano yan? Sige, game. Ano yan? Magkano yan? 1.5, laban. 500, laban. Oo. Una kong show na, Kalya Lili. Kasama ko sila Charlene San Pedro, Nash Aguas. Oo. Panghapon yun sa ABS. Yun yung pinakaunang-una kong palabas. Ang director namin nun si Mario J. De Los Reyes. Pero ang laki na rin nun na project para Malaki sa na rin. nagsisimula. Ito na yung pagpasok ko na parang wala talaga akong alam. Oo. Kumbaga hindi na to kantahan eh. Dito na pumasok ng daming ilaw. Nasa perya kami ng daming ilaw. Busy ng mga tao, lahat. Ako, ano to? Anong ginagawa ko dito? Ano na to? Ano na to, ma? Basta. Oo. Sumama ko si basta-basta lang yun eh. Basta kung ano ibigay sa'yo, banat lang dyan. Nagpabasa yung PA sa akin, nagpabasa. Ano to? May May binabasa script na ako, na. may script na. Oo. Hindi ko naman ginagawa to sa pagkanta-kanta. Di ba? Kung alam ko lang, mag-aaral ako, i-play mo lang yung music, aralin ko lang, ganun lang. Itong pinapabasa na ako. Actors in, punta na sa set. Acting yan, no? Ilang cut ata ako nun, parang lagpas 12. Oh my God. 12 cuts ata ako nun. Galit na si Direk Mario. Sabi ko, sorry, Direk, sorry. Bisaya kasi ako eh, Bisaya. Magbisaya ka na lang. Nag-iba na siya. Na-beast mode na si Direk. Alam mo, gawin mo, magbisaya ka na lang, bahala ka na dyan, basta't gawin mo. Nagtuloy-tuloy. At nung nagbisaya ako, natuwa naman si Direk Mario, sa sobrang tuwa niya, siya na yung naging manager ko. Wow. Nung pagkatapos ng Kalya Lili,
Bakit ko siya naging manager? Siyempre, dahil din sa nanay ko, pinapagalitan ako ng director. Direk, ayaan mo na yan, Direk. Kinaganon niya yun. Direk, ayaan mo na yan. Bisaya kasi yan, Direk eh. Pero matuto yan, Direk. Matuto yan, Direk. Ka mag-alala. So yung Direk Mario, tawa lang siya ng tawa sa nanay ko. Sige, Direk, ikaw na lang mag-manager sa anak ko, Direk. Wow, ang galing. So kasi nag-handle talaga si Direk Oo. Mario noon eh. Handle niya sila Nash Aguas. Ay, Oo. sila Nash ba? Di ko lang sure. Basta mga bata, may mga bata. Mga going bulilit. Oo, Ganon. pinatawag ako ng Direk Mario. Tapos yun. Kinuha niya ako, hinandle niya na ako. Doon na nagtuloy-tuloy yung acting career ko. Wow. Oo, grabe. Hanggang ngayon, grabe naman talaga. Thank God. Thank Oo. God. Thank God. Di ko rin nakakalain. Actually, sinabi ko nga kanina, di ko nga alam ba't ako nandito eh. Diba? Di ko talaga alam. Kumbaga, isa pa rin siyang malaking question at punong-puno ng pasasalamat para sa akin. Oo. O, question, bakit? Kasi, di ko alam ba't nyo ako nilagay dito, di ba? Parang podcast. Di ko na alam ba't ako nalagay sa podcast. Oo. Mamaya din pag-usapan natin Oo yan. nga eh. Pero ngayon, sa Kid Kulafu muna. Kasi Mm. grabe din yun. Yes. Paano naman yun na nakuha ka? Nag-audition ka lang din kasi may handler ka na, ganyan. Oo, oo. Wala pa. Wala akong manager noon that time. Okay. Ang nag-handle na sa akin ito kasi sumalangit na namatay na si Direk Mario J. Di na ako nakabalik sa kanya. Pero nung nag-handle na sa akin, nanay ko na. Tapos yung nanay ko, dami niya kasing connection eh. May audition daw. Ang pangalan pa ang title ng pangalan ay Oscar. Hindi pa Kid Kulafu. Eh ako, may phobia kasi ako, may takot ako sa audition eh. Kasi siyempre nag-Little Big Star, tapos nag-commercial pa ako. Iba rin yung commercial, iba rin yung dating kasi ang puputi lahat ng mga bata. So parang nakakapanlumo, parang pasok pa sa commercial yung ganito, yung di ba? So, sorry, nawala na ako sa kwento. Nasaan na ako? Sa Kid Kulafu audition. Oo, ito na. So, pinapunta ako ng nanay ko. Pumunta kami ng nanay ko doon sa isang audition sa may Makati. Ang daming bata! Putik na yan! Di kita na ako ng number dito. Pangilan ako pang 100 ata ako, 1,000. Oo. Sabi ko sa Lord, paano ba naman to, Lord? Sa dami ng bata ito, makuha kaya ako nito? Ano, sinakita ko yung mga Morales brothers, sila Makisig, sila Maliksi, kita ko. Sila Basti. Wala lang si Nash Aguas nun. Pero ang daming mga veteranong bata din. Veteranong bata. Alam mo, tagal Oo, may na eh. ganun. May ganun kaya. Veteranong bata. May ganun. Kumbaga Oo parang naman. alam na nila yung ginagawa nila. Yun ang sinasabi ko. Hanggang sa parang ngayon, pinatawag kami ang title ito. Ang role nito, Oscar, ganyan. Pinaiyak-iyak lang kami. May kami dyan. Iyak, ganyan. Ginigyan kami ng senaryo. So, all out. Bigay lang ako. Kung anong bigay sa akin. Hindi nyo alam kung ano yun. So, next audition, pabalik na naman audition. So, ano na lang kami, mga 100. Pa rin, ang dami pa. 100. Oo. Tapos, ano ba ito? Pinabalik-balik ako ah. Sunod niyan, 5 na lang kami. Dito na. Nakalimutan ko na yun. 5 lang kami ah. Imimit na daw kami ng director. Si Paul Oo. Soriano. Direct Paul Soriano. So, wala pa akong idea. Hindi ko pa siya noon kilala. Dumating foreigner eh. Oo. Naku, patay tayo dito. Pero marunong naman mag-Tagalog din si Direk slang Paul. lang. Si Kuya Paul. Close. Direk Paul. Okay, now, I want to see your body. Body? Here, Direk, here. Yes. Take it off. So, akala ko pa nga medyo, akala ko nga Becky Ano siya. bang pinasok to? Akala ko nga Becky siya eh. Oo. Ay, baka trip to. Pinapahubad tayo ah. Hubad kami, ganyan. Chine-check kami. Okay. O, balik. Bumalis na siya. So, Yun lang yung ngiti, inano umalis niya? malis na. Ano yun? Ano yun? O, sige, ba't tawagan na lang po ulit kayo ha? Mga a week before. Ay, a week after. Nag-text. Punta na po kayo, may pipirmahan na po tayong kontrata. Kayo po yung nakuha. Grabe. Uy, thank you Lord, Oscar pa. Di ngayon, punta kami sa Makati. Ano si Direk Paul? Yan, congratulations ha. Ikaw na si Kid Kulafu. Ikaw ang gaganap na Manny Pacquiao. Manny Pacquiao? Kala ko po Oscar. Sino si Oscar? Hindi. Yeah, ito, sabihin ko na sa'yo. Sinabi lang namin yung Oscar na yun para hindi hindi sila Mag-isip na. o mag-isip. Baka kasi magbisa-bisaya daw lahat, di ba?
kamuti, mga ganon, di ba? Job, mga ganon sila lahat. So, sinabi lang nilang Oscar, di ba? Okay. Tipaklong, baka mag-ganon sila eh. Eh di tipaklong, baka mag-ganon. Mag-acting ng Mag-acting sila, oo. So, ginawa lang nilang Oscar. Tapos nakita daw nila, yung build ko daw is, yung Bisaya nga din naman daw ako, tapos yung Moreno daw ako. Sinabi sa akin, sabi ko, Lord, thank you po, thank you talaga, Lord. Grabe yung emotion ko nun, yung parang, alam mo yung merong binigay sa'yo na sobra kang na-excite, na gusto mo nang gawin agad-agad, na dati, sinasabihan ka lang ng mga tao na parang, uy, pwede ka magpakyaw na, yung manifest ng ibang tao, nangyari siya sa akin, yung mga kakasabi nilang gano'n, pwede kang magpakyaw, naging pakyaw nga ako. Sabi ko, Lord, thank you. Kaya nung binigay nila sa akin yung role na yon, talagang binigay ko yung buong puso ko doon sa Kid Kulafu na yon. Sa kwento pa lang ng audition na parang ang dami namin. Talagang sinasabi ko nga dito na pag para sa'yo talaga kahit sino humarang dyan, para sa'yo talaga yan. Sobrang totoo naman talaga. Oo, grabe. Kaya yun, training malala. Gano'ng kahaba yun? Yung Mahaba bago pa kami nag-start ng shoot. Kasi syempre medyo payat ako. Kailangan ko mag-training ng boxing. Although nagtitraining naman ako sa mga stuntman. Pero na talagang mahilig kasi ako mag-training sa mga stuntman. Yung pag merong mga taping, train na ako, mga physical. Mahilig talaga ako dyan. So, training ako boxing. 1 month muna, tapos nagtuloy-tuloy na. Kasi kailangan may magbago sa katawan ko in 1 month. Oo. Kailangan may mangyari. May cuts, ganyan May cuts na. Siyempre, ang hirap talaga ng katawan ng isang boxer, man. Ang hirap talaga. Hindi siya makukuha ng isang buwan lang. Kaya thank you lang sa coach ko, sila Erwin Tagle, at sa tiwala lang din nila direct po, nakakayanin ko din talaga. At thank you lang din sa sarili ko kasi ginawa ko yung mga bagay na hindi ako nagreklamo. Ginawa ko siya na buong puso. Kaya yun, nagkaroon ako ng mga abs. Grabe. Bumilis ako manuntok. As in. Tapos, start na ng shoot, tuloy-tuloy na. Tapos the rest is history. Yes, parang umabot na siya ng talaga yun. Yes, oo, umabot na siya sa iba't ibang bansa, nag-Tokyo na siya, dami na ng mga film festival na napuntahan. Oo, tapos may awards pang napuntahan. Yun na nga, thank you Lord, sa Guam. Oo. Which is hindi ako nakapunta. Sayang. Pero at least, di ba? Oo, isang malaking milestone yun sa akin. Malaking milestone sa akin na meron akong award galing sa Guam. Oo. Tapos ilang taon ka na nung time na to? Alam mo, mahina ako sa taon na, pasensya ka na. Pero, Kid Kulafu, mga teenager ako niyan. Siguro mga 13, 14, mga ganyan na din ako. Okay. Tapos after nun, tuloy-tuloy pa rin yung acting mo, ganyan. Tuloy-tuloy pa din. Tapos nag-aaral ka din nun? Hindi na ako nag-aral niyan. Nag-stop na ako. Oo, nag-stop na ako. Kasi ang huli ko ng pinasukan na eskwelahan, Angelicum eh. Kasi nasanay na ako na parang, sorry, nasa school na tayo ako kasi hirap kami dati sa mga child star. Ito yung parang problema. Oo. Pag isa kang child star. Kasi ang hirap din talaga pagsabayin ng pag-aaral at saka schedule. Kasi siyempre dati, tuloy-tuloy din talaga ako eh. Kumbaga, meron akong atiyan yan. May movie pa si atiyan yan. So, tumatawid-tawid talaga kami. May Darna kami. Tapos meron pa siyang MMFF na Shake Rattle. So, tapos may racket pa kami sa labas. So, ang hirap talaga. Hirap talaga siyang magampanan. Kaya nga, nagawa namin mag-Angelicum. Kasi ang Angelicum, tumatanggap sila ng, ng parang modules. Gano'n na lang. Which is, nalungkot na lang din ako kasi syempre, hindi na ako nakapag-aral ng maayos eh. Yun na yung parang isa sa mga what if ko. What if ko nag-aral ako, andito kaya ako? Yun yung mga question ko din eh. Pero, hindi rin naman ako nalungkot kasi, ang sa akin lang naman, basta marunong ako magsulat, marunong ako magbasa, marunong ako mitindi, marunong ako makisama, okay na sa akin yun. Oo. Pero hindi ko sinasabi ito pangkalahatan Kumbaga, may mga ganito ding sitwasyon na parang naisip ko na lang na parang ipamilya ko na lang, ituloy ko na lang, sa grind ko na lang sa buhay. Oo. Dito na lang ako mag-aaral. Yun lang talaga yung nangyari sa buhay mo. Sa buhay ko. Hindi lahat Hindi lahat. Kung kayo po ay both meron kayo nun, congratulations. Oo. Kung kaya, why not? Kung kaya, why not? Pero kung nakapag-college ka, anong course sana ang kukunin mo? Ngayon ko na lang kasi nakita ang ngayon, bata ako, hindi ko pa nakikita ang mass comm eh. So ngayon kasi gusto ko mass comm. Kasi gusto ko talaga maging director.
Pero nung bata ako, sa business siguro talaga. Nasa business ako. Okay. Nandun ako. Pwede naman ngang pareho din na ano. Pwede naman din pareho. Which is ngayon nag-ano ako, nagpaplano akong pumasok naman din. Magbabalik aral ako, pero gusto ko mag-TESDA. Di ba, cute? Diba? Oo, kasi gusto ko talagang ipurso yung cooking. Gusto ko matuto okay. magluto. Sa TESDA daw, meron daw kasing Oo. sa luto-luto. Mga ganon. Kaya gusto kong itry. Go, why not? Oo. Diba? Never too late. Yes, of course. Oo. While we're breathing. Yes. While we're alive in this world. Yes. Pero at least din, kasi parang yung buhay na yung naging teacher mo eh. Mm-mm. Sa lahat ng mga Oo. pinagdaanan mo. Oo, hindi lang din. Kasi ako mahilig akong makinig. Oh. Mahilig din ako makinig. Tapos mahilig ako mag-apply. Ay, nangyari sa kanya to I-apply ko to. So, marami akong mga kwento or mga natutunan din galing din sa mga ibang taong napakinggan ko or nakausap ko. Oo. Which is minsan, mahirap din siyang i-apply, di ba? Pero, kailangan mong i-apply. Oh, pero maganda nga yun na natututo tayo sa mga taong napagdaanan na yung isang bagay, di ba? Yes. Or pag may mali siyang ginawa, okay, edi hindi ko nagagawin. Parang Tama. ganon. Tama. Alam mo na kung ano yung gagawin mo. Oo. Yes. Tapos nung parang mga 17 ka, naging tatay ka naman. Oh, yes. Iba Kamusta naman na to. yun? Masaya. Masaya kasi ako mahilig naman ako sa bata eh. Ako talaga nag-alaga sa mga pamangkin ko din. Iba na yung pakiramdam na wow, tatay na ako. Yung pakiramdam na parang nung lumabas yung anak ko, yung iyak niya, iba yung pakiramdam eh. Yung alam mo yung pakiramdam na hindi mo alam na may iyak ka, na masaya, na makiliti, na anxiety, mga ganyan. Yung hindi ka malungkot, anxiety. Oh, yung mga ganon. Samot-saring emosyon ng pumapasok sa akin ng first baby. Yung first baby ko pa lang. Iba yung pakaramdam nun. Parang ang nasa utak ko nun, kayod. Para sa anak na to. Lahat ng mga gagawin ko para sa anak ko. Ganon na. Siyempre ngayon, iba naman din ngayon. Yung pangatlo na, mas chill. Kasi alam ko na paano na gawin. Mas mature ka na din. Siguro nga, mahilig na ako sa mga vacuum, mga pambahay. Nag-iiba na eh. Oo. Di totoo yun. Kasi ngayon, nag-iiba na ako. Parang, nagugulat na rin ako sa sarili ko. Parang, natutuwa na ako sa mga kitchen, yung mga knife. Sabi ko, mahilig na ako magluto. Napahilig ako magluto. Gusto ko yung vacuum na may cordless. Mga ganun na. Sobrang totoo. So, Para kahit saan, di mo na itatanggal. hindi na ako magwawalis. Di na ako magwawalis. Ganun na lang. Bili ako mga kailangan ng bata. Iba na. Oo. Iba na ngayon. Mas matured na nga ngayon. Yung una kasi mas more on anxiety talaga. Paano? Masaya, pero paano? Yan, tsaka kasi parang bata ka pa rin nun. Kahit na ang aga mo nag-mature, pero 17 ka pa lang din. Oo naman. So, kamusta nga yun na nag-work ka, tapos hindi ba, planado ba yun or hindi? Planado naman siya. Okay. Planado naman siya nung ginawa namin siya. Mahirap syempre pag sa work. Tanong mo, paano ko pinagbabalanse, pinagsasabay. Mahirap kasi syempre, kailangan mo sumuporta din sa pamilya mo eh. Kailangan mo sumuporta, lalo sa misis mo. Kasi syempre, bagong panganak pa lang, puyat ka din, kailangan mo din mag-alaga din ng bata. Nakakalungkot lang din nun. Parang dalawang mukha eh. Isang masaya at isang malungkot. Masaya kasi syempre, nakakabantay ako sa anak ko. Nakakagabay ako sa pamilya ko. Nandun lang ako. Malungkot lang nun, nung lumabas din yung first baby ko, wala akong taping. So walang pumapasok. Walang pumapasok na income. So lahat ng ipon ko, lahat talaga siya palabas. So dun kaya ako nasabing anxiety kasi doon na pumapasok yung parang what if mangyari to, maubusan ako, paano to, what if may magkasakit sa amin. Ganun ako mag-isip eh. So yun yung malungkot din naman na side. Kaya thank God, di ako basta-basta sumuko, di rin basta sumuko yung pamilya ko, andyan man sila para tumulong. At healthy ang anak ko, yun, nagtuloy-tuloy pa rin yung shows. Nagkaroon pa rin. So, nagkaipon pa din. Nagkaipon pa din. Kumbaga yung mga na ilabas noong una, kahit papaano, na ROI naman. ROI! Paano? Parang hindi tama. Pero
Gets. Ah, So, dun ba yung, ano din? ginawang investment yung bata. Hindi hindi ganun yan. Hindi investment ang mga bata. Mali yun. Dun ka ba nagsimulang mag-vlog din? Hindi. Ang nag-start talaga sa akin vlogging, lang si Jelay. Jelay talaga. Okay. Oo, kasi nagkasama kami sa isang show. Alam ko na siya ay vlogger. Tapos ako kasi, lagi kami nasa time, maingay kasi ako madaldal Sinabi ni Jelay sa akin, alam mo boy, yung bunganga mo. Pwede pagkakitaan yan. Ayun, ganyan nga. Alam mo, yung bunganga mo, pwede mo pagkakitaan yan, boy. Ganun pa talaga siya, boy, sige na, mag-vlog ka na. Ayaw nga mag-vlog. Nakaya mag-ganyan. Totoo naman nakaya talagang, kahit makapal mukha ako, nahiya pa rin ako mag-angat-angat ng camera, magsalita. Alam mo guys, mga ganun. Iyak talaga ako niyan. Hindi ko talaga kaya. Sabi niya sa akin, hindi, kaya mo yan. Kaya mo yan, promise. Hindi ko nga kaya yan. Mahirap baka mahirapan ako, boy. Promise, pag ginawa mo to, sayang din ito. Dagdag income mo to. Sabi niya sa akin. Medyo nakiliti ako Nakiliti ako. Okay, dagdag income din to. Okay. Magkano ba kinikita dyan sa mga ganyan? Nakita niya yun sa kanya ang laki na nung time na yun. Sabi ko, tanga na ba't ka nag-artista? Sabi ko sa kanya. Walang hiya. Sabi ko, shit! Boy, ano ko lang yan, isang buwan. Gusto ko siyang sakalin Tapang mo Di totoo, sabi ko, wow. Na-inspire ako sa kanya. Inspire, expired. Na-inspire ako sa kanya. Ito pala yan. So, paano? Paturo ako sa kanya. Paano kong ginagawa? Sama lang ako ng sama sa kanya. Hanggang sa yun, na-catch up ko na din, na hindi na ako nahihiya sa camera, kung ano gusto ko sabihin, kung ano-ano na lang. Nagtuloy-tuloy. At yun, na 2 million na siya. Congrats. 2 million followers na ngayon. Ang dami na. Yes. Thank you ka, Jelay. Kasi kung hindi naman siya yung nagpurso sa akin, hindi naman ako papasok din talaga for vlogging. Thank you din sa mga tao na nagsuporta, sa mga nag-subscribe, di ba? Sa mga nag-aksaya ng oras nila para panoorin ako, di ba? Thank you sa kanila kasi kung hindi rin naman din dahil sa kanila, hindi ko naman din itutuloy ito. Entertaining kasi din naman talaga ang, thank you. buhay ni Buboy. Ay nako, Diyos ko, thank you. Nilalagyan ko lang ng entertaining kasi tutusin, hindi naman, kumbaga, ito rin ako, ito totoong buhay, pero meron din ako other side, yung tahimik, ayoko yun. Hindi mo pinapakita yun? Oo, hindi ko pinapakita yung tahimik na side kasi syempre wala yung wenta Hindi pagkakakitaan. Hindi pagkakakitaan yung isa kong side, kaya kailangan ganito siya. Okay, get. Oo. So ano naman yung quiet side ni Buboy? Pagka ba sa bahay nyo, ka din? Parang tahimik ka lang, ganyan. Oo, pag tahimik ako, lalo na kapag pumapasok yung tahimik na side ko pag nagda-drive o kaya pag nasa bahay. Pag nasa bahay kasi ako, pag tinamad ako, sobrang tamad. Ganun lang. Tapos walang kausap, wala. Cellphone lang. Pero lagi kong nilalabanan yun. Kasi pag nasa bahay ako, lagi kong ginagawa na parang hindi pa rin tahimik lang tayo. Ginagawa kong busy yung sarili ko. Push up. Linis ng tae ng aso. Pakainin sila, ilabas, makipaglaro. Ginagawa kong productive yung araw ko. Kasi pag tahimik ako, may hindi ako magandang naiisip, kaya ayoko siya. Gusto ko lang na. Kaya nga, buti na lang, in-invite mo ko dito. Wala akong kausap this day Buti na lang, nag-pillow talk ako. Dito natin pag-uusapan lang. Pero totoo nga, actually maraming komedyante din na very quiet lang. Pagka in person, kahit tatay ko, tahimik lang din. Talaga? Oo. Siguro nga, kasi nga, pag nasa labas kasi, ewan ko parang nga rin akong parang, alam mo yung battery. Parang siguro dahil nakasanayan ko na, parang pag nasa labas, pag nakalugmok ka, parang pag nasa labas ako, hindi ako pwedeng ganun. Kasi ang mindset ko, hindi lang ako nakakaramdam ng ganun Yung parang, okay, nararamdaman ko siya, pero meron akong option para takasan ito. Gets? Meron akong option. Meron akong option para takasan itong side ko na to, para hindi ko maipakita sa kanila at lalong hindi sila manlugmok. Gets mo? Yung parang energy vibe Ayoko yung parang yung vibe ko, tapos merong isang low vibe din, makadagdag pa. So, ganun. Ayoko yun siya.
Kaya mas ano din talaga, mas entertain na lang. Oo, oo. Ano. Sabi ko nga, sorry sa word ko, mas gusto ko na lang, ano na lang ako, ulul. Mm. Yun na lang mindset ko, maging ulul ka na lang, buboy. In a good way, ha? Oo. In a good way. Ganon. Pero paano nagsimula naman yung business mo ng Paris? Galing lang sa yabang. Paano? Paki-explain. Kasi tatay ko, di ba? Tatay ko nga is chef. Oo. Tatay ko, minum siya. Sabi, bumili kasi ako luluto kasi ako Paris eh. Yung Paris ko kasi, pang-family. Sabi ko, tinatawanan ako ng tatay ko, nagluluto ako. Ganyan tatay ko. Isama na eh. Ano ba yan? Paris, basic sa akin yan. Basic sa akin yan. Yabang naman yun. Kaya, marunong ka mag-Paris. Oo, sabi sa akin. Sige, bigyan ko siya 1,000. Ito, 1,000. Eh, ang dami namin sa bahay. Gusto ko pa, sa 1,000 na to, makakain tayo lahat. Hindi tipid, ah. Oh! Alis papa ko. Luto siya, Paris. Pagtingin ko, mahilig talaga ako sa Paris eh. Alam ko yung masarap na Paris. Pagtingin ko pa lang, ang ganda nung sabaw. Ang ganda nung amoy. Bago sa pang-amoy ko. May nilagay siya. Ina, ayos to ah. Pagtikim ko, ang sarap. Nasarapan ako sa Paris niya. So habang kinakain ko na yung Paris, nag-iisip na ako negosyo. Wow, business-minded talaga. Habang kinakain ko, shucks, pandemic to. Dito lang ako sa bahay. Nauubos lang yung bigas ko kasi nagbebenta ako ng bigas eh. Syempre, pandemic nun, akala ng mga kapitbahay ko, pinapamigay ko yung bigas. Syempre, nahiya na lang din ako, naawa na rin ako. Sige, bigay na lang din kasi baka wala talagang pera, pandemic eh. So nag-isip ako na talagang alam yung passive na income, na alam mo yung wala silang no choice, kakain na lang sila. Sabi ko, ito yun eh. Ito na yun eh. Hindi, bukas ka sa akin. Gising ako maaga, punta ako ng Commonwealth Market. Punta ako doon. Namili na ako ng mga burner, bili na ako ng malaking kaldero. Tapos, yung tropa ko, merong motor, mayabang din yung tropa ko, meron siyang motor na tag 2.5 lang 2.5 lang, na XYM, na sira-sira, kaya kong ayusin yan. Inayos niya. Para magkano lang binigay ko sa kanya, 500 lang ata yun, putik yan, naayos niya, na-refresh na yung motor ko. Nagpagawa na lang ako ng sidecar, nagpasukat ako, tanong ako sa Facebook, paano yan, ganyan. Siyempre, may mga error din, di ba? May mga napeke ako, na-scam ako, sama na yon. Pero meron akong, kabitan ko, nakausap ko, kabitan mo ng sidecar, yung lagay ng Pares. Kinabukasan, benta agad ako. Grabe, no? Tatay ko, naglalakad. Kita niya ako. Langhiya ka. Pa! Pares mo! Pinagkakitaan ko na. Yun na, doon na nagtuloy-tuloy. Hanggang sa parang, ano ko yun, nilagyan ko pa nga ng 3 months rule eh. Parang jowa lang. Oo, nilagyan ko siya ng 3 months rule. Sabi ko, bibigyan kita ng 3 buwan. Araw-arawin talaga kita sa paresan ko. Kasi wala namang ibang magma-market nun, kundi ako lang din. Wala nang iba eh. Kasi talaga, yun din yung sacrifice din. Araw-araw ako nandun. Araw-araw ako kumakain ng pares. Grabe. Tapos nalaman ko yung baka pala nag-stay sa katawan ng 3 days. Oh no. Sipin mo, 1 week. Para kasi, araw-araw ako nagla-live. As in, hustler talaga ako. Hustle, pa. Live ng live. Pasok-pasok, market. Pinapasok ko lahat ng may mga pabili batasan, may mga ganun, parang online pabili. May mga ganun, pinapasukan ko yun. Lahat ng pwede kong gawin. Kailangan nyo ng rider. Naghanap ako ng mga riders. Para din may racket din sila. So, ganun ginawa ko. Yung mga tao ko, mga estudyante, yung gusto lang makatulong din sa pamilya. Kaya, natuwa ako sa negosyo ko kasi... Oo. May natulungan ka pang iba. Yes. Yun yung gustong-gusto ko. Kumbaga, hindi lang siya galing din talaga sa yabang. Meron talaga siyang purpose. Oo. Ang ganda nang nangyari. Nagtuloy-tuloy hanggang sa... Nagkaroon siya ng maraming franchise. Meron siya ngayon 13. Grabe! So, thank you, Lord. Oh. Ang dami na. Pero marami na rin nag-close. Pero still, ang dami na. Oo, dami pa din. Business mo, di ba? Ngayon, kumbaga yung dati kong pinapangarap nga, na nagagawa ko na siya ngayon, ang galing. Kumbaga at least, kapag gusto ko ulit bumalik ulit doon, alam ko na yung gagawin.
Oo, grabe din yung 3 months yung binigay mo sa sarili mo para Oo. lumago, no? Oo, Ngayon, 13 na. Yun nga, oo nga. Diba? Thank you, Lord. Oo nga, Ang grabe. galing. At thank you din sa mga tropa ko sumuporta din doon. Kasi siyempre, yung mga tropa ko talagang todo suporta yan. Sila Kokoy De Santos, laging Oo. kain ng paras yan. Imbitahan din namin siya dito. Talaga, oo. Masarap din kausap nun. Marami ring kwento yun eh. Oo. Nireko nga ni Mr. Reese Buta na bigay yung number. So, kukontakin din namin. Oo. Masarap din kausap yun. Oo nga, nakaka-excite din. So, ayun. Abangan. Tapos, paano naman ikaw napunta sa kasi 'di ba mostly mga drama, teleseries yung ginagawa mo. Paano napunta sa comedy? Okay. Nag-umpisa lahat ng ito, thank you kay Derek Joyce Bernal. Oh. Siya yung nagbukas sa akin into comedy. Para sa akin kasi siya yung nagbukas sa natural kong kakulitan. Siya yun eh. Nagsimula ito sa Jezabel. Okay. Ang role ko kasi Jezabel, doon nag-start ang Buboy. Yung pangalan ng karakter ay Buboy, kaya ako naging Buboy. Okay. Ang karakter ni Buboy talaga is makulit. Adlib ng adlib. Si Derek Joyce, siya yung magsalita ka, may all out mo yan. Ganito sabihin mo to. Yung pag-adlib mo. Oo, adlib ka ng adlib. Mag-adlib ka, kaya mo yan. So, dun nangyari parang nababatukan ko si Ate Yan, si Ate Marian, okay lang. Yay, huwag ka matakot, batukan mo. Sino? Ate Yan, pasensya ka na. Utos si Derek batukan kami. So, siya yung nagmulat sa akin na hindi ko rin alam na meron akong comedy. Sabi ko nga, nagagagalit nga yung mga staff sa akin, yung iba. Ba't mo sinasabing hindi ka komedyante? Komedyante ka nga. O sige, komedyante na nga ako. Pero hindi ko talaga alam na meron pala akong ganitong kakulitan din. Well, thank you. Thank you sa mga nagbukas ng ganitong ugali ko. Opportunity sa akin. At nagamit ko din siya. At napagkakitaan ko din siya, di ba? Ayun. Jezabel, after nun ng Jezabel, lahat na ng role ko. Kaya yan, sidekick, lahat yan makukulit na. So doon na nag-start ng comedy. So hindi ko rin masasabi na komedyante ako kasi syempre saludo sa lahat ng mga komedyante na nandyan kasi hindi ko kaya nga yung magsulat eh. Which is ngayon, inaaral ko na ngayon. Oo. Kasi kailangan Iba din nga. kasi yun. Oo. Ngayon, kahit sinasabi ko na, hindi, komedyante na ako, kailangan ko din, kailangan ko rin talaga matuto na magsulat, mag-isip ng concept, bago, apply. So yun yung iniisip ko ngayon. Inaaral mo. Inaaral ko siya. Kasi di ba naging part ka nga din ng bubble gang. Yes. Ganyan. Oo, lalo na yun. Lalo na napapalibutan ka ng mga experience. magagaling, Oo. magagaling na writer, magagaling na artistas, Kuya Bitoy, Kuya Pao, Ate Cha. Oo. Di ba? Si Diego. Mm-mm. So, nakakaano rin siya, nakakadagdag din siya ng parang pressure na parang, uy, you need to move then or you need to step up then sometimes. Parang ganyan. Excel, ganyan. Excel. Pero Yun. nakakatuwa na plan mo nga din mag-aral nga, ganyan. Super oo. tuloy-tuloy lang tayo sa pag-aaral. Totoo yan. Tapos paano naman na imbitahan sa Your Honor? Ito nga, di ba? May mga sinasabi tayong hindi natin akalain na blessing. Blessing talaga sa akin yung Your Honor kasi isa sa mga ko yan sinasabi ko sa boss namin. Sinabi ng boss namin na parang, may podcast tayo. Ikaw yung isa, vice chair. Podcast? Bakit po? Anong maambag ko dyan? Basta't kaya mo yan. Sila talaga yung kudos sa mga staff and crew, sa mga boss ko, sa Your Honor. Sila talaga yung nag-push sa akin na kakayanin ko daw itong Your Honor. Thank you po sa inyo, nagtiwala kayo. Sinabi nila sa akin na merong Your Honor. Tapos syempre kasama ko si Ate Tuesday, which is magaling talaga si Ate Tuesday din. Kaya ako siya tinanggap kasi una-una sa lahat, I like challenges, di ba? Gusto ko bago. Ginawa ko siya. Which is, kuwang-kuha naman ni Ate Tuesday din yung banatan ng isang podcaster. Ako naman din, nag-aaral-aral lang ako kung paano ba talaga to. Salita lang ako ng salita. Bahala na kayo dyan. Kung anong gawin ninyo, basta't may tanong, sagutin ko lang. Kung merong sobra sa tanong ninyo at sinagot ko, bahala na din. Basta go lang ng go. Oo, go lang ng go. Hanggang sa nagtuloy-tuloy. Na parang kahit papaano, na kahit di ko alam yung gusto kong sabihin, may sinasabi ako. Ganon. Anong sabi? Ano nga sabi? So, ganon. So, yun po ba yung gusto nyo sa akin? Sabi ko, Ano ba? minsan.
ano ba yung goal ng mga nag-create ng Your Honor? Parang sa mga naririnig mo sa mga meeting-meeting nyo, ano bang gusto nilang mangyari? Ba't kayo yung pinagsama, ganun? Pero una sa lahat, nagtiwala po siguro sila. May po siguro. Nagtiwala sila. At in fairness din talaga, kudos po sa mga boss namin na gumawa ng Your Honor. Kasi bago eh. Oo nga. Kaya rin ako na-excite na parang, wow! Kakaiba. Kakaiba. Tapos ang ganda ng concept. Parang Senate hearing. Kahit wala akong alam sa Senate hearing. So, bahala na. So, kailangan lang daw talaga na yung pagiging batang kanal ko daw dun. So, Oo. ano yung purpose talaga ng show? Marami siyang purpose. Tumawa, matuto, at may mga katanungan na hindi masasagot. Baka sakaling masagot namin. O may mga tanong din kami na masasagot naman ng mga audience namin. Oo. So ano siya eh, more on hindi siya pang pamilya, hindi siya pang ano lang eh. Sports pa. hindi rin gusto ko sabihin eh. More on ang Your Honor, more on kwentuhan siya eh. Learning siya eh. Oo. Ganun siya. Yun lang. Parang nagbabatuhan nga din kayo. Oo. Pero yun nga din eh. Inputs. Parang ang napansin ko nga din, yung nga yung sabi ko kanal humor, tsaka this Tuesday, Miss Charis, sobrang tatalino, di ba? Siyempre, sobra. So parang feeling ko, yung goal nila is i-balance out, i-represent yung kanal humor, tsaka parang street smart. Parang Yes. gano'n yung very intellectual naman. Yes, Ganon. yes. At nakakatuwa lang din sa Your Honor. Kasi syempre, eto, like sa atin, yung podcast na to, di ba all out tayo? Kung ano lang masabi natin, pwede. Oo. Sa TV, hindi natin magagawa. Oo. Sa TV, di ko siya nagagawa. Di ba? Kung sakali, mapasarap na ako, mapapatay na, mapaganon ako, di ba? Hindi naman siya pwede. So, ang sarap na ng kwentuhan, di ba? So, yun ang gusto ko sa Your Honor. Na ngayon, talagang nai-invite ko na at nahihiyakap ko ngayon yung podcast na sobrang thank you kasi ang ganda nito. Ang ganda nito para sa atin at para din sa mga tao at di pa tayo kilala Oo. ng lubusan. Mas makikilala nila tayo dito sa podcast. Iba na yung market. Yes, audience. yes. Ganyan. Tapos syempre, nakakapagbigay ka rin ng bigas sa anak mo naman. Tama. Yun ang pinaka-importante. Oo. And ngayon, 3 na yung anak mo. Kamusta pala yun? Kung okay lang din na tanong ko. Mm-mm. Kasi 'di ba magkaiba yung nanay. Mm. Tapos paano nyo nababalance yung ano din? Paano mo ba pinupuntahan yung mga anak mo dun sa una tapos yung sa ngayon? Okay. Yung anak ko kasing dalawa, nag-aaral na kasi sila ngayon. Siyempre, pag may trabaho ako, hindi talaga ako nakakadalaw. Kaya ang ginagawa ko, bumabawi ako sa school. Pumupunta ako sa school. Ako yung naghatid sundo. Minsan, hatid ko na lang sila papuntang bahay kasi gano'n na lang nagagawa ko. Kakain na lang kami after school. So, ginagawa ko siya kasi syempre, ayokong ma-miss out ako eh. Gets mo? Ayoko yung ganun, gusto ko parang lagi ko pa rin nakikita yung anak ko. Ayoko din naman na sabihin ng anak ko na wala akong oras sa kanila. Kaya kahit papaano, gumagawa talaga ako ng paraan para makita ko sila. So paano ko ginagawa yun? Yun, pag hindi ako nakapunta sa bahay, pupunta ako dun sa eskwelahan. Ngayon nga, nagkaka-chat lang namin, magkausap kami kasi nag-tutor sila ngayon. So, nakakatuwa dahil kahit papaano, namimiss nila ako eh. Oo. Namimiss talaga nila ako ngayon. Pero pasensya lang kasi syempre, kailangan mo na maghanap buhay ni Papa. At ngayon, medyo yung anak ko, si Blance, ano na siya eh, mulat na. Pwede na siyang kausapin ng pasensya ka na Papa is busy. I know, Papa, I know you're busy because you're gonna buy me something, right? You're gonna buy me a present, right? Yeah, you're right. That's right. Ganon siya. So, ganon lang. Ayoko din masyadong drama pagdating sa mga anak ko kasi gusto ko talaga maging cool dad ako sa kanila. Gusto ko sabihin, Papa, andyan lang yan. Oo. Andyan lang yung si Papa. Pag kailangan naman, nandyan lang lagi. Yes. Oo. As always. Yes. And 100%. sa goals mo naman, ang dami mo nang na-experience, narating din in life, nagka-business ka na, ganyan. Anong pangarap mo bukod sa pagkakaroon ng building? Ay, naku, paano ba? Ang daming, actually, marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong gustong puntahan. Pero ang pangarap ko na lang, isa, ngayon kasi nagbago na eh. Di ba sabi, taasan ko yung pangarap ko daw. Pero, pangarap ko na lang is talagang siguro, good health and mental health.
Yun lang, laging ganon. Kasi Yun pag laging maganda yung ganon mo, pag maganda yung mantra ko, magiging maganda yung future ko. Oh, ang dami mong pwedeng gawin. Yes. At saka pala, naalala ko lang, yung pagiging singer mo, Mm. ano na yung plan mo doon? Kasi hindi siya natuloy na talagang maging singerist ka, ganyan eh. May plan ka pa ba na magkaroon ng mga album, Oh, ganyan? di totoo. Ito maganda yan Oh. Isa sa mga ano ko yan kinakalungkot ko din na parang, shucks, yung singing career ko, parang gusto ko din talaga siyang ipurso kasi love ko talaga ang music Oo. Which is, ngayon, may nag-anniversary kasi kami ng misis ko. Oo. Nag 3 years anniversary kami. Nakagawa ko ng isang kanta kasi kahinaan ko talaga, di ba magsulat? Hindi ko kaya magsulat. Kumbaga, ang dami kong iniisip, hindi ko siya masulat. Kaya nakagawa ko ng isang kanta, isa pa lang. Nakita ko nga yan, umiiyak ka pa nga. Oo, Sobrang cute. oo, kasi hindi talaga. Pinapanood mo sa kanya. Oo. Tapos ikaw yung Oo nga. Ang expect ko pa naman siya papaiyakin ko. Ako yung naiyak. Oo, naiyak kasi ako kasi pangarap ko lang din yun. Parang ang tagal-tagal Nakagawa. kong gustong gumawa ng kanta, makasulat. Pero siya lang pala. Si Isay lang pala yung magiging dahilan para mabuksan yung talento ko na ulit na Oo. ganito, na makagawa ng kanta. At ngayon, pinupurso ko ngayon na gumawa-gawa ng kanta, nagsusulat-sulat ako. Paano? Thank you sa tropa ko, si Matt Lozano talaga. Kasi siya rin yung nag-push din sa akin Na tol, magsulat ka lang, nakaka-excite yan. Gumawa ka lang ng gumawa ng kanta. Kaya yung kanta na ginawa namin, one day lang yun. Wow, Pero may sulat na ako. galing. Okay. Pero yung parang yung buong kanta, areglo, Oo. that day lang yun. Parang 2 oras na ata namin ginawa yun. Wow, ang galing. Grabe, ang galing. Talagang pagpara sa'yo, para sa'yo. Oo, baka nga meant to be din talaga. Oo nga. Kaya nga, gusto ko magtuloy-tuloy. Lord, Oo. bigyan niyo pa po ako ng knowledge. Yes. Parang nasa writing career ka Oo, ngayon oo. Comedy, singing, ganyan. Oo Go nga, lang. ang daming ginagawa. Oo, kailangan marami kang gawin kaysa wala kang ginagawa. Totoo Kailan naman. pa? Totoo. Kailan mo pa gagawin? And speaking of, ano naman mga advice mo sa mga dreamers natin kung paano ba ipagpatuloy ang laban ng buhay? Ay, eto, hindi talaga madali ang buhay Mahirap talaga. Pero huwag nating isipin na mahirap. Isipin lang natin na paano kaya natin ito masusolusyonan. At una-una sa lahat, ito, wag niyong kakalimutan magdasal. Yung talaga, prayers, kahit anong dasal na alam mo, gawin mo. Guidance talaga. At alagaan mo yung sarili mo. Yun lang. Kasi pag hindi mo inalagaan ang sarili mo, wala nang ibang taong mag-aalaga pa para sa'yo. Kundi ikaw lang. Oh. Para sa'yo ang laban natin. Yes. Ditipak lang! Ayun, thank you so much, Buboy! Good night! Good night. Ang dami ko sinabi. Okay lang ba yun? Saya nga eh.